Sinasabi po ninyo dahil nga dito po sa inyong binabanggit na jurisprudence na kumbaga sa question ng grupong Philconsa at iba pa hong mga legal minds ano po na wala naman yan sa impeachment rules yang remand na iyan. Opo. Ang inyo pong katwiran ngayon na ang impeachment court, opo, dahil sila po lamang ang may kapangyarihan sa impeachment trial, makakagawa sila ng, opo, kumbaga they can introduce, if I may say, they can improvise or they can introduce new rules or regulations even wala ito mismo sa impeachment court procedures na written and promulgated by na-search ko na yung by the Senate. ponente Ganun doon, po? si Opo. Justice Carpio Morales. Pareho po sa Francisco case at saka sa Gutierrez case po. Doon po sa katanungan ninyo, no, dahil po doon sa power po ng Senado bilang impeachment court, they have the sole power to try and decide po. And applying that Nixon case po, wala pong limit ang kung paano po yung proseso na gagawin nila except po yung self-imposed limitation po nila na nakalagay po sa House Rules. Ang Constitution po, hindi po lahat ng mga detalye inilagay ng ating constitutional framers sa Constitution dahil nga po ito po ay tinatawag na living Constitution at hahayaan po yung times of the time at yung wisdom po ng mga hukom ng senator judges at the time kung paano po nila gagampanan yung kanilang textually demonstrable commitment na ibinigay ng Constitution sa kanila. So ngayon po, yung nakita natin na nangyari nung 2 days ago, ito po yung gawaing balancing ng interest po ng impeachment court. Kasi po merong issue daw po, sabi ni Senator Judge Bato de la Rosa doon sa articles of impeachment, meron siyang ni-raise na infirmity, kaya po siya naghain po ng motion na i-dismiss po at ngayon po meron namang objection yung mga ibang mga senator judges katulad po nung minority sila Senator Coco Pimentel at saka si Risa Ontiveros. Kaya po para po hindi po na humaba yung usap-usapan nung mga panahon na yon at yung deliberasyon ay nagkaroon lang po ng pag-persuade po ni Senator Judge Cayetano kay Senator Judge De La Rosa na gawin na lang po, i-amend at i-remand na lang po pabalik sa House po para po makahingi ng mga additional information. Ito po yung ginagawa usually ng mga hukom. Katulad ko po, litigator ako, pag naghain po tayo ng complaint sa korte, titingnan muna ng korte kung lahat ba ng compliance po sa formal requirements ng paghahain ng kaso ay nandun ba. So ganun lang po yung ginawa ng ating impeachment court.